Magandang araw po sa inyong lahat. Malugod ko kayong tinatanggap sa ating pagninilay ngayong araw. Tatalakayin natin ang mensahe, tumawag kahit hindi kailangan. Ito ay nagsisilbing paalala sa atin na ang ating relasyon sa Diyos ay hindi limitado sa mga oras na kahit tayo hindi nangangailangan o nasa matinding pagsubok. Minsan, iniisip natin na ating panawagan sa Kanya ay tanging kapag may problema lamang. Ngunit ang Diyos ay nariyan, hindi lamang sa mga panahon ng pangangailangan, kundi lalo na sa mga sandali ng kagalakan, pasasalamat at kahit sa mga oras na tila wala tayong kailangan. Ang pagtawag sa Diyos ay hindi lamang isang tugon sa ating mga pangangailangan. Sa bawat sandali ng buhay, siya ay naroroon, handang makinig at magbigay ng gabay. Tinuturuan tayo ng Diyos na huwag mag-atubiling lumapit sa Kanya anuman ang kalagayan natin, maging sa mga pagkakataong akala natin ay wala tayong dapat hilingin o wala tayong malalaking kinakaharap na problema. Kaya naman kung kasama natin ang Diyos sa ating pagninilay, ngayon maglaan tayo ng oras upang magpasalamat, magdasal at muling magkaisa sa pananampalataya. Tumawag tayo kahit hindi kailangan at magtiwala na sa bawat sandali ang Diyos ay laging handang makinig at magbigay ng Kanyang pagpapala. Ang ating talata sa araw na ito ay ang aklat ng Salmo, Kabanata 34, talatang 17. Ang mga matuwid ay tumatawag at ang Panginoon ay nakikinig. Iniligtas niya sila mula sa lahat ng kanilang mga pagdadalamhati. Mga kapatid, marami sa atin ang nakakaramdam na parang hindi tayo naririnig. Lalo na kapag tayo dumadaan sa matinding pagsubok. Minsan, iniisip natin na baka may mga pagkakataong hindi na tayo karapat-dapat tumawag o magdasal dahil sa ating mga pagkukulang o pagtatalo-talo. Ngunit ang Diyos, sa Kanyang walang hanggang pag-ibig at malasakit, ay patuloy na nakikinig at nariyan upang tumulong kahit na sa mga oras na akala natin ay wala na siyang panahon para sa atin. Ang tema ng tumawag kahit hindi kailangan ay nagsasaad ng isang mahalagang mensahe. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi natin kailangang maghintay ng tamang oras upang humingi ng tulong sa Diyos. Hindi siya limitado sa ating oras o kalagayan. Sa Kanyang mga mata, ang oras na tumawag tayo ay ang tamang oras. Tumawag tayo kahit sa gitna ng pagpapala, anuman ang ating pinagdadaanan. Anuman ang ating mga pagdududa o takot. Itinuturo sa atin ang aklat ng Salmo, Kabanata 34, talatang 17, na ang bawat panawagan ng mga matuwid ay tinig na inaasahan ng Diyos. Hindi ito isang aksidente, hindi ito isang pagkakamali. Ang bawat dasal at panawagan ay narinig at hindi binabaliwala. Ang Diyos ay laging nariyan upang magbigay ng tulong at kalinga. Hindi lamang sa mga panahong madali, kundi lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Tandaan natin, kahit kailan kapag tayo pinagpapala, nakadarama ng kalungkutan o pagkabigo, hindi tayo nag-iisa. Tumawag tayo sa Diyos, huwag magdadalawang isip. Hindi mahalaga kung anong oras o sitwasyon tayo naroroon dahil ang Diyos ay laging handang makinig. Sa ating mga panalangin, humingi tayo ng tulong at gabay. Huwag nating kalimutan na laging may pagkakataon upang magsimula muli at palaging may Diyos na handang tumulong sa atin. Sa bawat araw, maglaan tayo ng sandali upang magdasal, magpasalamat at humingi ng lakas. Hindi kailangang maghintay ng tamang oras. Mas higit natin siyang nararamdaman sa oras ng kagipitan. Siya'y nariyan sa bawat oras, handang makinig, magpatawad at magbigay ng lakas. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay malapit sa atin lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at malasakit. Salamat, alam naming hindi kami nag-iisa sa bawat pinagdaraanan namin sa buhay. Tinuturuan mo kami na huwag mawala ng pag-asa at nang sa bawat panawagan namin, ikaw ay laging handang makinig at magbigay ng tulong. Turuan mo kami na huwag mag-atubiling lumapit sa iyo anuman ang oras o sitwasyon. Patuloy mo po kaming gabayan at palakasin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.